shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more hurting.
Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Purihin ang ating Panginoon sa mensahe sa awit natin pong napakinggan. Ngayon po ay pangilang gabi na ho? Pang-12. Huling gabi na ho ito ng ating pag-aaral, ngunit bukas ang pinaka-finale. Bukas ang pang-13 paksa natin at yun ang pinakahuling paksa sa atin nung isinasagawang End Time Bible Prophecy Seminar. Tayo po'y nagagalak sa Panginoon sapagkat ngayon po ay muli atin pong kapahingahan sa Kanya. Ngayon ang banal na araw ng Sabbath na Kanyang biyaya sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng kapahingahan ng ating physical, ganun din ang atin hong spiritual. At ngayong gabi ay special din sapagkat muling ihahayag niya ang Kanyang mensahe na magdadala sa atin sa patuloy na pagtataguyod, pagsusumigla ng ating mga pananampalataya. Ang atin hong paksa ngayong gabi may kinalaman sa The Coming Stone. The Coming Stone, kung naalala ninyo sa unang gabi pa lang na ating pinaksa, ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng Biblia at ng mga naging kaganapan sa history o sa kasaysayan, yung timeline, yung haba ng itinatakbo ng sanglibutan at kung anong kapanahunan ito magwawakas. Tinalakay natin yung timeline na yon sa Daniel chapter 2 at doon ay muling mapansin natin yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na Kanya pong ipinagkakaloob ang kaalamang ito upang tayo din naman ay maging handa at manatiling handa, panghawakang matibay yung mga katotohanang ating maririnig at mga narinig buhat sa salita ng Diyos. Ang mga salitang yon ang siyang lamang nagbibigay ng kalakasan at nagpapatibay sa ating kaalaman. Dahil ang karunungan ay buhat sa Diyos at kinakailangan tayo ay maging mapagpakumbabang loob na tanggapin yung revelation ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung aasa lang tayo sa mga turo ng mga tao sa sanglibutan, lalo na sa mga popular teachings, doon ho pumapasok ang kaaway para tayo ay dayain o tayo ay linlangin. So kami po'y natutuwa na nabigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong ito na magbigay ng ating End Time Bible Prophecy Seminar. Hindi lamang dito sa lugar ng Pasig Seventh-day Adventist Church, kundi ito namang ating Prophecy Seminar ay napapanood sa buong mundo. At syempre ang mga nakikinabang dito ay walang iba kundi ang ating mga kababayang mga Pilipino. At sila din naman ay patuloy na nagbibigay ng kanilang mga mensahe na sila po ay nanunood. At bagaman hindi ko personaling nasasagot kayo, ako'y nagpapasalamat din dahil kayo po ay naglalaan ng panahon na magbigay paalam kung saan kayo banda sa ating sanglibutan. Mayroong mga taga Saudi Arabia, taga Amerika at sa iba't iba pang bahagi ng lugar. Umaabot maging sa Singapore, sa Hong Kong, basta lahat kayo nagpapaabot ng inyong mga messages ay amin pong ipinagpapasalamat sa Diyos at kayo po ay aming nakakadaupang palad. Okay? So, The Coming Stone. Atin pong tinalakay nung unang gabi, yun pong mga isipan din ng mga tao na nagkakaroon na sila ng isipan na ang mundo'y magwawakas. Doon sa mga secular na babasahin like Newsweek magazine, Time magazine, nakalatahala sa kanilang cover, yun pong isipan regarding sa end of the world o sa katapusan ng sanglibutan. At sinasabi rin nila what the Bible says about the end of the world. Ang mga taong ito sa secular perspective ay nagkakaroon din ng isipan na ang mundo natin ay matatapos. Nakakaramdam ho sila. Kaya nga yung National Aeronautics Space Administration nagbibigay ng mga kaalaman na meron daw silang mga natutuklasang mga planeta na sinusuri nila kung pwedeng tirahan. Dahil ang ating planeta, whether we like it or not, maging maniwala ka man o hindi, patungo talaga sa kawakasan. Ang mga nagsasabi niyan, yung mga taong wala sa mundo ng relihiyon. Sila po yung mga scientists.
Of course, may mga scientists na naniniwala sa Bible. May mga scientists na matatakotin sa Diyos. Pero ang sinasabi natin, maging yung mga scientists na walang kinalaman sa tinatawag na religious perspective, nakakaramdam po sila na magwawakas ang mundo. Matatapos po ang ating sanglibutan. At ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagbigay ho ng mga prediction kung paano magwawakas ang sanglibutan. At ang isa sa purpose o layunin ng prophecy ng Diyos ay sinabi niya bago mangyari, upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Therefore, prophecy edifies faith. Ang propesiya ay nagpapatibay ng pananampalataya. In a world of uncertainty, Bible prophecy provides us with certainty. Sa mundo ng kawalang katiyakan, ang propesiya ng Biblia ay nagbibigay ng katiyakan. Ang mundo po natin walang katiyakan, lalo na sa tinatawag na modernong isipan. Sa postmodern thinking, wala hong katiyakan ang takbo ng buhay at ng sanglibutan. Pero kung titingin po sila sa sinasabi ng Diyos sa Biblia, yung mga prediction ng Diyos nagbibigay sa atin ng kapanatagan, nagbibigay sa atin ng katiyakan, na ang kanyang salita, God's Word can be trusted. Tingnan po natin yung timeline na binabanggit natin mula nung unang gabi ng ating pag-aaral. Ang Babylon sa kanyang kalakasang, yung tinatawag na Neo-Babylonian Empire ay naghari sa loob ng 66 years. Sila po'y nagtapos noong 539 BC, nung sila po ay tinalo ng Medo-Persia na kumakatawan sa dibdib at bisig na silver or pilak. Yung Babylon po ang head of gold, pero ang tumalo, mas inferior, mas mababang kalidad, silver na kumakatawan sa dibdib at bisig na pilak. Sumunod ang Medo-Persia, naghari sa loob ng 208 years. From 539 BC, nung tinalo nila ang Babylon, up to 331 BC. So 208 years naghari ang Medo-Persia, at ang sumunod ay ang Gresya na naghari din sa loob ng 163 years. Yung kanilang kingdom naging makapangyarihan for about 163 years, from 331 to 168 BC. Tinalo sila ng Fourth World Kingdom, ang Rome, na kumakatawan sa binting bakal. Pinakamatagal ang Roma na namayagpag bilang makapangyarihang kingdom sa buong mundo, 508 years. Pero walang tumalo sa Roma. Ang Roma nagkawatak-watak. Kaya nga mula sa binting bakal na extend hanggang paa. May bakal pero may halong putik na luto. Ang paliwanag ng Biblia, sila'y magkakahalong lahi ng mga tao at hindi sila maglalakip o magsasama na isang kingdom, dahil kung paano ang bakal hindi lumalakip sa putik, ganun din yung magkakahalong lahi ng tao. Ang Roma walang tumalo, ang Roma nagkawatak-watak. They are the divided Rome sa panahon natin ngayon, Western Europe. Yan po, from 476 AD up to 2019 sa panahon natin ngayon. Gaano nakahabang panahon ang inihintay natin bago dumating yung bato. Tayo po'y naghihintay sa bato na si Kristo. Naghihintay tayo sa loob ng 1,543 years na. So napansin niyo yung mga bilang ng mga taon. Sinabi ng Diyos, matatalo ang Babylon. Nangyari. Sinabi ng Diyos, matatalo din ang Medo-Persia. Nangyari. Sinabi ng Diyos, matatalo ang Gresya. Nangyari. Sinabi ng Diyos, ang Roma magkawatak-watak. Nangyari. Yan yung mga haba ng mga taon, ng mga kingdoms na yan. At yung palugit na binibigay pa ng Diyos, kita nyo yan? 1,543 years na. Wala pa yung bato na si Kristo. Pero siya ay malapit na. At bukas malalaman natin, bukas ng tanghali, kung gaano kalapit yung sinasabi ng Biblia na malapit nang dumating. But the point is, 1,543 years na tayong naghihintay sa bato. Napansin nyo yan mga kapatid, yung mga katuparan ng prophecy? Mas mahaba ngayon yung nakita nating palugit ng Diyos
sa sanglibutan. Sobrang haba na ito, magdadalawang-libong taon na. Nung panahon ni Noe, yung baha, 120 years. Yung probation na ginawa ng Diyos para magbago ang mga tao sa panahon ni Noe. Tayo, 1,543 years. Ganon kahaba yung pagpapahinuhod o pasensya ng Diyos. Kaya ngayon, itong bato, the stone that struck the image, yung batong tumama sa malaking larawan, sa dulong bahagi sa paa, ang sabi ng Biblia, naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Meaning, maghahari yung batong yon. Walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Yun na lang ang atin pong hinihintay. At ang sabi sa Tito 2:13, ito po yung itinuturing na pag-asa ng mga alagad ng Diyos, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinasabi dito, sa lahat ng uri ng pag-asa, yung pinakamapalad na pag-asa, the blessed hope, is none other than the second coming of our Lord Jesus Christ. So kung ang mga tao maraming inaasahan sa mundong ito, mga pangarap na gusto nilang abutin, anyway, walang masama sa pangarap. Pero ang pinakapangarap ng mga alagad ng Diyos ay mawakasan ang kasamaan sa mundo, dumating na si Kristo para ang katuwiran ang maghari sa ating sanglibutan. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala ng kaligayahan, ang gusto ng mga alagad na mangyari na. Ibang pag-asa ang inaasahan ng maraming mga tao ngayon. May kani-kaniya silang inaasahang pag-asa. Halimbawa, ang inaasahan kong pag-asa, pag ako'y nakapag-abroad, nakapagtrabaho at nakakumita ng dolyar, yan ang aming pag-asa para matustusan ang lahat ng aming pangangailangan. May mga umaasa na makapagtapos ako ng aking pag-aaral upang ako'y makatulong din naman sa aking pamilya. Maganda yon, yung mga pangarap na yon. Pero ang nais ituro ng Diyos at maging priority natin, sana ay walang iba kundi yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Yun yung sinasabi ng apostol na si Pablo, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa. The blessed hope. Wala nang iba pag-asa na dapat nating asahan kundi ang pagpapakita ng ating dakilang Diyos. Dahil lahat ng magaganda nating pangarap sa mundo, mas higit pa dyan na kaligayahan ang ating makakamtan pag dumating ang ating Panginoon. Kaya nga sa Biblia, isa sa bawat 25 mga talata ay nagsasabi tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo. Can you imagine? 1 out of every 25 verses is related to the second coming. Sa New Testament, bawat 25 na verses, isa dyan ang nagsasabi tungkol sa pagparito ni Kristo. Kaya ganon ka tindi ang pagpapahayag ng mga alagad nung kanyang ikalawang pagparito, na ngayon ay binabaliwala ng maraming Kristiyano. Akala ng maraming ngayon, ang mundo natin magtatagal, mananatili itong ganito. Pero sa Biblia, hindi ho ganun ang sinasabi. Ang ating Panginoong Jesucristo mismo nagbigay ng kanyang pangako na mababasa natin sa Juan 14 mula 1 hanggang 3. Ang sabi po rito, huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Yan mismo ang nangako ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nagbibigay ng kapanatagan sa mga nalulungkot na puso ng mga alagad. Sinasabi niya, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo, yung mga alagad. Ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y makaparoon, ay muling paririto ako. I will come again.
Hindi ho nagpapaliban ng pangako ang ating Panginoon. Lahat ng sinabi niya, tinutupad niya. At napansin niyo, 1,543 years after sa katuparan ng prophecy sa divided Rome, napakahaba ng palugit at panahon na binibigay ng Diyos sa mundo para magbago. 1,443 years na matapos mangyari ang pagkawatak-watak ng Roma. Ang pangako ni Kristo ay tiyak, certain. Ito yung sinasabi kanina, ang Biblia nagbibigay ng katiyakan. Dahil si Kristo mismo ang nagsasalita, tiyak yung kanyang pagdating. At sinasabi nga ni Pablo, doon sa gabi-gabi nating pag-aaral, lalo na doon sa topic natin regarding sa Antichrist and the leopard-like beast, alam ni Satan na kaunting panahon na lamang meron siya. Alam niya na darating si Kristo. Alam din natin na darating si Kristo. Malapit nang dumating si Kristo, alam ni Satan yon. Alam din natin na malapit nang dumating si Kristo. Pero meron tayong pagkakaiba kay Satanas at sa mga alagad ni Jesus. Pinananabikan ng mga alagad ang pagdating ni Kristo. Si Satanas, kinatatakutan niya ang pagdating ni Kristo. Alam lang niyang darating, alam din nating darating. Pero ang tunay na mga alagad ni Kristo, nananabik. Si Satan, natatakot dahil katapusan na niya yon. So tiyak yung kanyang pagdating. Kung si General Douglas MacArthur nung Second World War, alam na alam natin yung pamosong pangako niya, I shall return, sabi niya sa mga sundalong Pilipino. Isang Amerikano nangako, isang general ng mga sundalong Amerikano nangako sa mga Pilipino dahil nalungkot ang mga Pilipino, bakit aalis si General MacArthur sa panahon ng gyera, sa panahon ng Hapon. Nangako si General Douglas MacArthur, I shall return. Yung kanyang pangako, siyempre, walang katiyakan ang mga tao. Sinasabi nga, promises are made to be broken. Pero tinupad ni General MacArthur yung kanyang pangakong pagbalik. Tinupad niya. Tao lang yon. How much more ang ating Panginoon? Ang ginamit niyang salita, I will. Hindi lang I shall. I will. Nandoon yung katiyakan. Nandoon yung pagdidiin na yung sinabi ko gagawin ko. Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan at babalik ako upang tanggapin ko kayo sa aking sarili para kung saan ako naroon, kayo din ay dumuon. Kaya alam ni Satan, kaya ang gagawin niya, nandito na yung tinatawag na deception. Huwag kayong padaya kanino man, sa anumang paraan. Sapagkat ito'y hindi darating, maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas. Ano sabi ng apostol na si Pablo, yung warning niya? Let no man deceive you in any manner. Huwag daw kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating. Ano yung ito'y hindi darating? Yung second coming. Meaning, hindi mauuna yung second coming, meron mo nang mangyayaring pagtaliwakas. Falling away. Tinalakay natin yan. Yung falling away, yan po yung apostasya. Apostasy sa English. Ito yung pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang problema, hindi alam ng mga mananampalataya na nakatalikod sila sa Diyos dahil sila din naman ay nagsasabing mananampalataya sila ng Diyos. And that is the very essence of deception. Yung akala mo'y sumasamba ka sa Diyos, yun pala nakatalikod ka na sa Diyos dahil ibang katuruan ang sinundan mo. Ito ay gawa ng taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Tinalakay natin yan regarding sa papacy. The doctrine, the system of the papacy na nagtuturo ng pag-aangkin ng lugar ng Diyos kanyang inangkin. At maraming taong naniwala. Kaya ngayon ang katuparan ng sinabi ni Pablo, yung second coming hindi mauuna. Alam ni Satan na darating si Kristo, kaya gagawa siya ng lambat, trap, deception, para pagdating ni Kristo, yung mga anak ni Kristo ay maligaw at hindi makasama ni Kristo sa kanyang kaharian. So nakita natin yung great controversy na pinag-uusapan sa Biblia. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi sa ating paksa, dalawang grupo lang ang nandito sa mundo. Yung sasamba sa Diyos at sasamba sa hayop. Hindi maraming grupo. Iba-iba
palang relihiyon, iba't ibang samahan sa Christianity, pero iisang grupo o kabilang grupo ang patutunguhan, langit o impyerno. Kaya nga ang atin pong dapat tingnan kung ano lang ang sinabi ng Diyos. Ito pong Antichrist na ito, sumasalangsang nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba, ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Kaya marami ang nadaya, tinanggap ang frontman ni Satan, ang leopard-like beast, ang little horn, the beast, the first beast of Revelation 13. Yan yung pagtaliwakas. Bago dumating si Kristo, may mangyayaring pagtaliwakas. Yan ang mga pinag-aralan natin noong mga naunang gabi. At ito na nga po yung huli sa pangalawang topic natin, ang detalye sa the coming stone, yung bato na tumama sa Daniel chapter 2 doon sa paa ng malaking larawan. Kaya si Kristo, sinabi niya rin sa kanyang mga alagad yung matinding pagbibigay ng warning. Matthew 24 verse 4, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ang laban dito mga kaibigan, mga kapatid, ay psychological battle. Psychological warfare. Yung tipong iisipin mo, kami mananampalataya ng Diyos, nag-aalleluya kami, nagpe-praise the Lord kami. Pero hindi nila alam, sila po'y nadaya na pala ng kaaway. Dahil marami ang paririto sa pangalan ni Kristo. Mag-aangking sila si Jesus at ililigaw ang marami. Kaya sana huwag tayo magtaka bakit ang daming relihiyon. Bakit maraming nag-aagawan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Diyos? Dahil nga, yan ay katuparan ng prophecy. Sinabi ni Kristo, marami ang magsisiparito sa aking pangalan at ililigaw ay kaunti. Ganun ba yon? Hindi kaunti, ang ililigaw marami. Kasi ang mga tao mahilig sa pangalan, Jesus, Amang Diyos, Yod-Heh-Waw-Heh, Jehovah, El Shaddai, Shalom. Nakapakinig lang ng pangalan ng Diyos para sa kanila, okay na. Sa Biblia, ang pinag-uusapan, yung doktrina, yung turo, hindi yung magandang terminong pakinggan. Kundi kung anong sinasabi ng Biblia, sapagkat si Kristo, pag nagturo, very realistic, pragmatic, practical. Kung ikaw ay umiibig sa Diyos, natural, susunod ka dapat sa kanyang mga utos. That is pragmatic. Pero maraming mga Kristiyanong sinasabi, naghihintay din kami sa darating na Kristo, pero ayaw sumunod sa 10 utos, ayaw sumunod sa sabat ng Diyos. Hindi realistic yan. Pag ikay totoong umiibig sa Diyos, hindi mo itatakwil ang 10 utos, lalo na ang sabat, ikapitong araw na Sabado. So yan yung pagtaliwakas. Naghihintay lang tayo ng second coming, pero hindi natin inaalam ano ba yung nangyayari ngayon bago yung second coming. Lahat ng nangyayari ngayon sa mundo ng relihiyon, gawa ni Satanas, pagtaliwakas, falling away, pagtalikod sa Diyos. Pero ang masaklap, akala mo, sumasamba ka pa rin sa Diyos, ngunit nakatalikod ka na pala sa Diyos. Ito po yung ginagawa ni Satan sa atin pong panahon. Kaya sa mga totoong naghihintay kay Kristo, sila'y magiging maingat sa kanila pong iniisip. Mamaya, babalikan pa ho natin yan. Pag sinabi ko kasing deceit, sabi ng Webster, although alam natin, meron na tayong paunang kaalaman dyan. Gusto ko lang basahin itong sinabi ni Webster ng definition ng deceit. Number 1, any declaration, artifice, or practice which misleads another or causes him to believe what is false. Kapag pinaniwala mo ang tao kung ano ang kamalian o kasinungalingan, deceit yun. Number 2, the leading of another person to believe what is false or not to believe what is true, and thus to ensnare him. Kapag pinaniwala mo ang tao na paniwalaan ng mali at hindi paniwalaan ng tama, yan po ay pandaraya. Alam natin yung very basic ng deception. Pero ang essence ng deception, merong 3 kategorya. Although naipaliwanag na natin nung nakaraang gabi, ang essence ng deception ay parang yung tulog ka. Kapag tulog ka, hindi mo alam na natutulog ka. Kasi tulog ka nga. Pero pag nagising ka, alam mong galing ka sa pagkatulog. Ganon ang deception. Ngayon, mayroon at least 3 categories of deception. Number 1, intentional deception. Number 2, unintentional. And number 3, self-deception.
Yung number 1, gawa ni Satanas yan, intentional. Yung number 2, ito po yung mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Yung tinatawagan sa Revelation 18 na magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong maramay sa Kanyang kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng Kanyang salot. Sila po yung mga nadaya, pero unintentional. Sila po yung sa puso nila, gusto nilang sambahin ng Diyos. Sila yung sinasabi ni Kristo sa John 10:16, meron akong mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kaya maraming mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Maraming mga anak ang Diyos sa Roman Catholic, sa Born Again, sa Baptist, sa Mormon, so on and so forth, maging sa Islam. May mga anak ang Diyos dyan na tunay. Hindi lang nila alam na nandoon sila sa maling aral. Kaya nga ang ating ginagawa ay hindi para humatol. Paulit-ulit nating sinasabi, lalo na sa mga masasela nating topic regarding sa Antichrist, sa leopard-like beast, hindi ang ating inaatake ay ang mga personal na tao. Dahil may mga anak ang Diyos sa iba't ibang samahan ng pananampalataya. Hindi lang nila alam na sila'y nadadaya. Unintentional deception ang tawag doon. Kaya ang ating itinuturo, comparative study, doktrina. Yung doktrina ba na pinaniniwalaan nila, lalo na yung naniniwala sa Antichrist, sa frontman ni Satan, sa leopard-like beast, which is the papacy. Yung doktrina ba ng papacy ay ayon sa Biblia? Hindi. Kasi ang sinasabi nga nila, sila, ang church, mas mataas pa kaysa sa Biblia. Pero maraming mga debotong mga alagad ng Diyos sa mga pananampalatayang yan. Kaya nga sabi ko, personally, ako po'y hanga sa maraming mga debotong Roman Catholic. Mahal ng Diyos ang mga Roman Catholic, pero galit ang Diyos sa Catholicism. Pag sinabing Catholicism, system, doktrina, hindi galit ang Diyos sa tao, kundi saan? Sa turo na lumalaban sa kanyang turo. Kaya sinasabi natin, God loves Roman Catholics, but God hates Catholicism. Yun ang atin nung sinasabi rito, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya huwag kong sumama ang loob ng ating mga kaibigan na kapaloob dyan sa mga samahang yan. Ang ating sinasabi rito ay comparative study kung anong sinasabi ng Biblia, base sa salita ng Diyos at base sa naging kaganapan sa kasaysayan. Hindi po kami umaataking personal. Wala ho sa amin yon. Ngayon, pangatlo, ito ang malala, self-deception. Pag self-deception, ikaw na mismo dumadaya sa sarili mo. Yan ang sinasabi sa Santiago chapter 1 from verse 23 hanggang 25. Sinasabi doon na nakikinig ka nga ng salita ng Diyos pero hindi mo naman tinutupad. Katulad ka na isang taong humarap sa salamin, nakita mo kung ano ka, pero binaliwala mo kung ano ka. Dinadaya mo ang iyong sarili, sabi ni Santiago. So, kapag tayo nakikinig lang sa seminar na ito, hindi naman tayo nagdi-decide na tanggapin ang Diyos sa kabila na alam na natin ang totoo, dinadaya mo sarili mo. Yun ang sabi ng Diyos. Okay lang sana kung dayain ako ng iba, pero kung ako mismo dadayain ko sarili ko, pinaka-worst na kalagayan mo yan sa harap ng Diyos. Yung mga taong kumbinsido kung ano ang tama pero hindi lumalagay sa tama, dinadaya mo lang sarili mo. Sayang lang yung pakikinig mo ng turo ng Diyos. Kung hindi mo naman tinatanggap ang Diyos sa iyong sarili. That is the third category of deception. Dinadaya mo sarili mo, self-deception. Ngayon, para hindi tayo madaya, lalo na sa usapin ng pagparito ni Kristo, merong sinasabi si Kristo yung manner, yung paraan ng kanyang pagdating. Kasi may mga samahang mananampalataya na nagsasabi, dumating na si Kristo. Matagal na. Noong 1846, dumating siya. Sumabla yung hula. Humula uli. 1919, darating daw. 1919, hindi rin dumating. Kaya ang naging konklusyon nila, dumating na, hindi nga lang nakikita. Ang nakakakita lang daw, yung mga may mata ng pananampalataya. Wow. Kita mo, sumabla yung mga hula, kaya ang doktrina, dumating na, hindi nga lang nakikita. Meron pang ibang nagsasabi, darating si Kristo, sikreto. Uunahin lang yung mga banal. Magkakaroon ng secret rapture. Wow. Sikretong pag-agaw. Halimbawa, kasama mo sa sasakyan ay banal. Sabihin na natin yung driver, banal. Nakasakay ka sa taxi. Pag nawala daw yung driver, hawakan mo na yung manibela. Natural, mababangga ka. Parang nakakatawa, pero totoo yan. 1970s. Gumawa ng tinatawag na bumper sticker ng mga sasakyan. Kasi ang nagpasikat ng Turing yan, si Hal Lindsey. Yung secret rapture, pinasikat niya yan. Sa libro niya na The Great Late Planet Earth, The Late Great Planet Earth.
Kaya lumabas yung mga bumper stickers ng sasakyan, if the driver disappears, grab the wheel. Pag nawala daw driver, hawakan mo na manibela. Mas malala no, kung yung nakasakay ka sa eroplano na ang piloto ay banal. Ay maraming mamamatay. Kung nakasakay ka sa barko na ang kapitan ay banal, sinecret rapture, patay kayo lahat. Yun ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagdating ni Kristo? Tingnan po natin mula sa bibig mismo ng atin pong Panginoon at ng kanyang mga anghel. Sabi sa Gawa 1:9, ito po yung tagpo na aakyat na si Kristo sa langit. Nagpapaalam siya sa kanyang mga alagad. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap ng isang alapaap. At samantalang tinititigan nila ng mga alagad ang langit habang siya'y lumalayo. Narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit. Ito yung pinaniniwalaan nating mga anghel. Na nangagsabi naman, sinabi ng mga anghel na ito, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Anong sabi ng dalawang mga lalaking nakaputing damit na pinaniniwalaan nga nating mga anghel? Kung paanong si Kristo na nakita na umaakyat sa langit at tinitingnan ng mga alagad habang inaagaw siya sa mga alapap ng langit at lumalayo siya sa kanilang paningin, ang sabi ng mga anghel, itong tinitingnan yung Jesus, paparito ring gaya ng nakita ninyong pagparoon niya. Nakikita ba? Yung pagparito niya, makikita ba? Yes. Dahil sinabi yung salitang gaya. Pag sinabing gaya, pareho gaya nga So yung pagbabalik ni Kristo, ganun din ang magiging sitwasyon. Makikita siya, visible. Hindi siya darating na spiritual na para bagang, oy, may balita, si Kristo nasa New York na. Kaya nga nag-warning nga si Kristo, pag may nagsabi sa inyo, nandyan sa isang silid, nasa disyerto, o kung saan, huwag kayong maniwala. Dahil sinabi nga rito, paparito din siyang gaya. Gaya rin ang inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Kaya nga ang Biblia, yung approach niya, historical grammatical approach. Grammar ng tao ito. Sinadya nga ng Diyos na ang ating grammar ang gamitin, although ang grammar natin punong-puno ng pagkakamali, pero tayo kasi nagkakaintindihan sa grammar natin. Pag sinabing gaya, pareho. Yung pagparoon ni Kristo na nakikita, ganun din yung kanyang pagdating kitang-kita. Hindi spiritual. Ang pagdating ni Kristo, visible event na sinasabi rin sa banal na kasulatan, Apokalipsis 1:7. Narito, siya'y pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya. Kita nyo, maging yung mga umulos o nagmalupit kay Kristo, makikita din yung kanyang pagdating. Hindi lang yung mga may mga mata ng pananampalataya ang makakakita. Maging yung mga hindi sumasampalataya, makikita siya. Kasi kasama dyan at nang nangagsiulos sa kanya. Nakita nyo mga kapatid? So literal, makikita, visible. Binigyan pa ng isang parallelism o comparison ng Panginoon yung kanyang pagdating. Matthew 24:27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ikinumpara yung kidlat, pag kumidlat sa east, makikita hanggang sa west, ganon din yung pagdating ni Kristo. Hindi mo mamimiss. Kahit anong ginagawa mo, malalaman mo yon. Ito po yung pagsasalarawan ng ilang artist tungkol sa pagdating. So mga nananabik sa pagdating ng ating Panginoon. Makikita siya at tuwang-tuwa ang mga alaga dahil ito'y mapalad na pag-asa. Maliban sa visible event, maliban sa nakikita talaga literally, si Jesus ay darating na hindi nag-iisa. Jesus will not come back alone. Sabi sa Matthew 25:31, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Sino daw kasama ni Kristo sa kanyang pagbabalik? 1/3, 1/2, 1/4? Lahat
ng mga anghel. So tanungin natin, gaano ba karami yung lahat ng mga anghel na ito? Kaya bang isalarawan niya ng mga artist sa kanilang pagpipinta ng ganun karaming anghel? Gaano ba karami yung dala niyang anghel? Sabi sa Apokalipsis 5:11, at nakita ko at narinig ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Kapag ganito na ho ang pangungusap ng writer na Hudyo, meaning to say, innumerable, hindi mabilang. 10,000 tigsa 10,000, kaya mo pang bilangin yan. Pero dinagdagan ng at libo-libo, hindi na kayang bilangin. Ganun po ang paraan ng mga Hudyo pag sinabing hindi mabilang, unnumbered. Yan ang sinasabi ko rito. Ganon, kasama lahat ni Kristo ang hindi mabilang na mga anghel. At ang kanyang pagdating, eto na, hindi sikreto, maingay, audible event, maririnig ng lahat. Maliban sa makikita mo, maririnig. Pakinggan niyo po ang sinasabi sa unang Tesalonica 4:16. Sapagkat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit na may isang, anong sabi dyan? Sigaw. So nasaan yung secret? Nasaan yung secret dyan? Wala akong alam na sikretong sinisigaw. Pag sikreto, sikreto. Pabulong. Pero ang pagdating ni Kristo, may isang sigaw. May tinig ng arkanghel at may trompeta o pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kita nyo? Napakaingay at mayroon pang mga ibang pangyayari. Yung mga nangamatay kay Kristo, ibig sabihin, yung mga sumampalataya kay Kristo na namatay na, sila ang unang mabubuhay muli. So hindi talaga magiging sikreto dahil kaakibat nito ang iba't ibang mga pangyayari. Yung mga libingan mabubuksan. Mabubuksan ang mga libingan, hindi ito magiging sekreto, malalaman ng lahat dahil mayroon pang sigaw. Maliban doon may mga trompetang dala. Kung yung barangay nga natin, pag piyesta-pesta, kaingay pag nagparada na yung barangay na may mga panugtog, ang ingay na sa barangay mo. How much more kung yung hindi mabilang na mga anghel ay may mga trompeta at sisigaw pa si Kristo na isang arkanghel. Kaya it is an audible. So yung sinasabing secret rapture, ibasura nyo na hong paniniwala yon, sapagkat walang sikreto sa Biblia. Walang sikretong pagdating na sinasabi sa Biblia. At ang sabi rito, pakinggan nyo yung binasa natin at pinag-aralan noong victory over death ang ating topic sa John 5:28-29. Sabi naman ni Juan, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nanga sa libingan ay makaririnig ng kanyang, ano sabi? Tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawan ng mabuti ay sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga nagsigawan ng masama ay sa pagkabuhay na muli sa paghatol. Kaysa sila ni Pablo, si Juan at ang ibang mga alagad. Sabi ni Pablo, may sigaw. Dito kay Juan, may tinig na maririnig yung mga patay. Kaninong tinig? Di kay Kristo, yung kanyang sigaw. Maririnig. Yung mga patay na banal mabubuhay, sa buhay na walang hanggan, yung masasamang patay, mabubuhay, pero patungo sa paghatol. You know ang mga pangyayari sa kanyang pagdating. And the righteous living are caught up to meet Jesus. Yung mga buhay, halimbawang tayo'y mapalad na buhay sa araw na yon. Ang mga buhay na banal, kasabay na aagawin nung mga patay na binuhay para salubungin ang ating Panginoon sa hangin. Ang sabi rito sa unang Tesalonica 4:17, kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon saan? Sa hangin. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Ito po yung malaking pananampalataya ni Pablo. Pansinin niyo, maging si Pablo umaasa na buhay siyang darat na ni Kristo. Ang sabi ni Pablo, isinama niya yung kanyang sarili, tayong nangabubuhay na nangatitira. Si Pablo halos 2,000 taon ang patay. Umasa rin si Pablo na nung kapanahunan niya darating si Kristo. Yan ang mapalad na pag-asa na inasahan ng mga alagad. At sabay-sabay sasalubungin, napakagandang tanawin yan mga kapatid, lalo na kung hindi lang tanawin, dapat kasama tayo dyan. Sabay-sabay, nasasalubong kay Kristo saan?
Alapaap. Sa alapaap ng langit. Kaya nga sabi ni Kristo, pag may nagsabing nariyan ang Kristo nasa silid o nasa disyerto, huwag kayong magsilabas. Dahil hindi naman paroroon si Kristo sa mga disyerto. Hindi siya pupunta ng Amerika, hindi siya pupunta ng New York o Europe. Sasalubungin siya saan? Sa hangin. Ikaw mismo kusang lulutang patungo ron kung ikaw ay ligtas. Sabi ng mga pilosopo, hindi kakapit na lang ako sa banal. Habang umaakyati ka sila sa langit, kakapit ako. Hindi ka pwedeng makakapit. Nung panahon ni Noe, nung sinaraduhan na yung arka, yung mga masasama, gustong pumasok sa arka, kumakapit sila sa arka. Hinampas sila ng mga alon, ng mga batong nagliliparan, yung mga kahoy, dilaglag din sila. Ang maliligtas lang at ang aakyat sa alapaap, yung ligtas. Hindi ka makakasama pag hindi ka ligtas. Walang easy entry sa panahong yun. Kaya ang kaligtasan, biyaya, libre naman yun eh, ngayon mo tanggapin. Hindi doon sa panahon na kung saan nandyan na yung kaganapan. Lalo na yung mga nag-iisip na sa panahong yan, saka na lang ako magbabait. Hindi pwede, hindi mangyayari yun. Impractical yung iniisip o sinasabi ng iba. Sa mga atleta, walang nananalong athlete pag hindi dumaan sa training. Naniniwala ko kayo doon. Dapat maniwala kayo. Pag hindi, wala. Si Manny Pacquiao, hindi mananalo kung magti-training siya sa panahon mismo ng laban. Walang sino mga atleta, kahit sa basketball, na hindi magti-training at aasa kang mananalo sa kalaban mo. Kinakailangan ng matinding training. At yan ang sinasabi ni Pablo, ngayon pa lang, tinitraining na natin ang ating mga sarili. Dinidisiplina. Hindi yung iisipin natin at saka na lang ako magbago, saka na lang ako magpapabinyag, saka na lang ako tatanggap kay Kristo. Pag sinabi mong saka-saka, mawawala ka talaga. Kahit impractical yung iniisip. Kaya nga ang turo ni Kristo, practical, realistic, pragmatic. Reality ito. Kung may tinatawag na training sa physical na competition sa sanglibutang ito, may training din spiritual. Yan ang sinasabi ni Kristo. Ngayon, lahat ng ligtas, mababago, babaguhin tayo. Ang sabi rito sa unang Korinto 15:52-53, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Can you imagine? Sa pagdating ni Kristo, walang mga zombie. Di ba, napapanood ninyo sa mga television, sa mga pelikula, yung patay na bumabangon. Hindi ganon. Glorious body. Babaguhin tayo kasi itong ating laman, gaano ka pa kagwapo, gaano ka pa kaganda, hindi yan uubra, hindi ka makapasok sa langit. Papalitan yung ating laman, papalitan yung ating buto. Dahil may laman at dugo na ukol sa langit. Itong kasalukuyan natin, gaano ka man kagwapo, gaano ka man kaganda, hindi yan pang langit. Papalitan yan kung ligtas ka na. Ang laman mo ay magiging tulad sa isang sanggol, mas maganda pa. Yun ang sinasabi ng Biblia, glorified or glorious body. Tayong lahat babaguhin, walang kasiraan. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan, magbihis ng walang kasiraan. Itong corruptible, magbihis ng incorruptible. At itong may kamatayan, ating mortal bodies, ay magbihis ng walang kamatayan, immortality. Sa pagdating ni Kristo, gaya ng ating topic sa victory over death, doon pa lang natin tatanggapin ang immortality of the soul, yung kawalang kamatayan. Dahil tayo ngayon mga mortal pa. Kaya ngayon turo regarding sa immortality of the soul, na kapag namatay ang tao, yung kanyang kaluluwang separate conscious entity, babalik daw sa Diyos, yung may malay pa sa Diyos kung banal, sa impyerno kung masama. That is immortality of the soul. Ang immortality ay hindi nakukuha sa panahon ng kamatayan. Ang immortality ayon sa Biblia ay makakamit kung ikay sumampalataya kay Kristo at ibibigay niya yan sa kanyang pagdating. Yung buhay na walang katapusan, walang kamatayan, immortality. Sa panahon ni Kristo natin tatanggapin yan. So, ito po ang sabi ng apostol na si Pedro sa New King James Version, 1 Peter chapter 4 verse 7, but the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayers.
Ang sabi po ng isang alagad, malapit na magwakas ang mga bagay. Kaya tayo'y maging mga sober. Sa ibang salin ay sober or serious. Ano ba ibig sabihin sa original na salita ng naisaling sober or serious? Ito po ay galing sa original na salitang Grego na sopronio. Pag sinabing sopronio, to be of sound mind, to use sound judgment, to be self-disciplined. Meron kang disiplina. Hindi yung kahit ano gusto mo, hindi yung kahit ano gagawin mo, hindi yung kahit ano kakainin mo, hindi yung kahit ano ibibihis mo. May disiplina ka dahil kinakailangang makita sa iyo yung larawan ng Panginoon. Sa buhay mo, sa pananamit mo, sa pananalita mo, sa lahat, dapat maging watchful ka kung ikaw ay nag-aanda sa pagdating ni Kristo. Dapat kang maging serious-minded, dapat kang maging sober-minded, dapat meron kang tamang isipan, sound mind. Ang isip natin ay nakapatungkol sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo. The Bible is telling us to watch for something. The question is for what? Ang sabi ni Kristo, Matthew 24:30, at kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaguhoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at makikita nila ang anak ng taong napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Napansin niyo po, sa pagdating ni Kristo, siya'y suma sa mga alapaap. Nung nasa bundok ng Olibo siya, tinitingnan ng mga alagad, inagaw siya ng alapaap papunta sa langit. Sa pagdating din ni Kristo, ganun din, nakasakay siya sa mga alapaap at merong mga tanda. Kaya kinakailangan be watchful, maging mapagmatyag doon sa mga tanda bago siya dumating. Kaya yung mga tanda, bukas natin pag-aaralan. Kasi yung mga sinasabi ng marami nga, of course, sabi rin ng Bible, malapit na siyang dumating. Kaya yung iba nag-iisip, 2,000 taon na lumipas, malapit pa rin. Hindi nila naiintindihan na may sinasabi si Kristong mga tanda, be watchful. Meron muna mga event na dapat mangyari bago yung kanyang pagdating. Kaya yung mga taong nag-iisip, ang tagal naman, sabi sa Biblia, malapit. Hindi ka kasi nagbabantay ng tanda. Kaya naiinip ka. At bukod doon, wala kang ginagawa, kaya ka naiinip. Gano'n naman, di ba? Practicality. Pag wala tayong ginagawa, nakakainip. Ang tagal ng oras lumipas. Kasi wala kang ginagawa. Pero pag ikaw ay busy, sasabihin mo, ang bilis naman ng mga araw. Practical ho yun. Kahit sa amin trabaho, nabibilisan ako sa araw. Kasi busy kami sa aming ginagawa, busy kami sa aming trabaho. Gusto ko mag-extend pa ng oras sa maghapon, kaya lang hindi pwede. Meron tayong end time prophecy. Ibig sabihin, busy ka, kaya para sa iyo, ang bilis ng oras. Pero doon sa mga walang ginagawa na mga Kristiyano, nakakainip, sabi ni Kristo, darating tapos wala. Kita mo, paging si Kristo, sinabihan para pa nga mapagpaliban ng Panginoon. Nagkakaroon tuloy ng doubt o pagdududa. Kaya sinasabi ni Kristo, be watchful. Meron akong signs. Tingnan nyo yung mga signs na sinasabi ko, at kapag nakita nyo yan, ikaw mismo magsasabi, nasa mga pintuan na nga. Kaya bukas po, titingnan po natin yung mga signs. Ito ang comparison ni Kristo. Matthew 24:37 to 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Napansin niyo po yung parallelism o comparison? Kung paano yung araw ni Noe, gayon din. Pag sinabing gayon din, pareho. Pareho yung mga pangyayari or event, yung mga principle ng tao ay pareho. May mga tao kasing nag-iisip na mayroon pang second chance. Ano daw? May second chance. Pagdating ni Kristo, hindi katapusan ng lahat. Yung mga hindi nakarinig ika ng pabalita tungkol sa Ebanghelyo, mapapangaralan sa loob ng 1,000 years. Second chance theory. Kita mo kung gaano ang kaaway talaga. Na sinasabi ni Pablo, pagtaliwakas. Pati second chance. Kung may second chance, kung totoo palang second chance, dapat si Brother Melvin di muna mangaral. May second chance pa pala di magpapakasarap na lang muna tayo kasi may second chance pa naman. Hindi tamang isipan ng second chance, kaya binabasa natin ito. Babasahin natin uli. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao sapagkat
Gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y, anong sabi? Tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Nasaan ang second chance? Itinulad na nung panahon ni Noe. Kaya nga sinasabi natin, tunay yung pangyayari nung tinatawag na worldwide flood. Totoong nangyari ang gunaw sa buong mundo dahil si Kristo mismo may sabi. Kung paano sa panahon ni Noe, ang priority ng mga tao ay feasting, pagkain, pag-inom. Nakafocus sila sa kain, inom. Yung pag-aasawa, walang masama dahil utos naman yan ng Diyos. Pero ang pinag-uusapan dito, yung mga maling priority ng pag-aasawa, mga maling priority na ginagawa. Kung paano nung araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao, sila'y tinangay na lahat. Pareho. Yan yung comparison ni Kristo. Walang second chance. Walang second chance. Ang chance po ng tao ay habang buhay ka. Hindi lang second yun. Kung nabuhay kang 50 years sa mundo, 50 years yung chance mo. Kung nabuhay kang 20 years yung chance mo. Kung nabuhay kang 100 years ang chance mo. Hindi lang second, third, fourth, fifth. Walang second chance. Pagdating ni Kristo, walang second chance. Kung ikaw ay masama, ayaw mong tanggapin ang kaligtasan, tatangayin ka rin ng kapahamakan. Gayon din, yan ang sinasabi sa Biblia. That is why, historical, grammatical. Grammar natin, pag sinabing gayon din, pareho, walang second chance. So ang second chance theory, mga kaibigan, lalo na sa mga nanonood, itapon nyo sa basurahan. Dahil ang doktrinang yan, basura, galing kay Satanas yan. Niloloko ang inyong isipan na para bagang pag nagloko ka ngayon, okay lang kasi may second chance pa. Lalo kang mapapahamak dyan. Yan yung mga basurang doktrina ni Satanas. Yan yung tinatawag ni Juan, aral ng demonyo. Kaya ang inaatake natin dito yung aral ng kaaway, hindi yung mga tao. Ngayon, balik tayo sa sinabi ni Kristo. Matthew 24:43, datapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Another practical or realistic situation. Realistic ito, pag alam mong mayroong darating na magnanakaw. Sabihin natin, ang ganda ng intel mo. Mayroon kang intelligence, ginagastusan mo. May magnanakaw sa'yo. So anong gagawin mo? Magpupuyat paghandaan yung darating na magnanakaw. Realistic ang sinasabi ni Kristo. Kaya ganun din yung kanyang pagdating. Kung alam natin na malapit na siyang dumating, nandyan yung matinding paghahanda. Kaya nga, ito yung conclusive statement. Pag sinabing, kaya nga, therefore, it is a conclusive statement. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Yung problema sa mga tao kung paano nung panahon ni Noe na wala na silang pakialam. Iba ang kanilang priority. Ganon pa rin naman hanggang ngayon eh. Hindi, nakikita natin yun. Ganon pa rin kahit sa mga nagsasabing Kristiyano, mga professed Christians, so sabihin na natin, kahit sa mga Seventh-day Adventists, ganon din eh. Wala namang pinag-iba eh. Kaya nga kung gusto natin maging handa sa pagdating ni Kristo, maging seryoso tayo sa pananampalataya natin. Hindi yung pag maluwag lang yung sitwasyon mo, tsaka ka makikisangkot sa gawain. Pag hindi na maluwag, saka na lang muna. Ganon din. Kaya nga tayo'y magsipaghanda. Ngayon, when quickly is quickly. Gaano kabilis yung sinabing mabilis? Gaano kalapit yung sinabing malapit? Sabi ng Biblia, very near. Meron tayong signs na pag-aaralan bukas. At ang katiyakan na sinabi ni Kristo, gaya ng sinabi sa Daniel chapter 2, sinabi ng Revelation, dahil ang Daniel and Revelation ay itinuturing na kambal na aklat ng propesiya. Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo.
at siya'y maghahari magpakailanman. Ang kaharian ng sanglibutan. Lalo na si tinalakay natin kagabi, the end time powerful nation, lahat ng yan mawawasak sa pagdating ni Kristo. Ang kaharian ni Kristo ang siyang maghahari ng walang katapusan. Ngayon, bago natin i-wrap up ito, nais kong tawagin si Sister Micah para ipagkaloob yung appeal song. At habang pinapakinggan natin yung mga nilalaman ng awiting ito, pag-isipan nating mabuti yung ating kalagayan sa ngayon. Hindi dahil nakapamiyembro ka sa pananampalataya, kung anumang pananampalataya meron kay katiyakan na. No. Ang katiyakan ho ay kung ikaw ay kumakapit sa salita at salita lamang ng Diyos. Pakinggan niyo po ang awitin na ito bago natin tapusin ang atin hong ginagawang pag-aaral. Years of time have come and gone since I first heard it told how Jesus would come again someday. If back then it seemed so just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the time are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draweth nigh. Wars and strife on every hand, and the violence fill our land. Still some people doubt He'll come again, but the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope, for soon Christ Jesus will descend. Signs of the time are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption draweth nigh. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky.
draw at night. Gaya po ng ating narinig doon po sa awitin, ang mga tanda ng panahon, mga tanda ng pagwawakas ng panahon ay nakikita kahit saan. Kaya itaas natin ang ating mga ulo sapagkat ang ating pagkatubos ay malapit na. Malapit na ho ang ating pagkatubos. Bagamat kakaunti ang mga tao na pipili sa Diyos at gustong mabuhay ayon sa buhay na gusto ng Diyos, hindi naman pinag-uusapan yung bilang. Ang pinag-uusapan doon ay ang pagtatalaga ng sino man. Nais ng ating Panginoong Diyos na magtalaga tayo sa Kanya. Nais ng Diyos na muling i-commit natin ang ating sarili sa Kanya. Yung mga tanda at kabagabagan sa pagtatapos ng panahon ay napakatindi. Sa teorya ho, alam natin yung teory, mangyayari yun, alam natin. Pero tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, iba yung theory, iba yung experience. Marami yung mga karanasan sa Biblia na alam nila yung mga bagay, ngunit pag dumating yung masasamang bagay, sila ihirap. Ganon din ang ating magiging karanasan. Kaya lubos at kinakailangan doblehin natin ang pagtatalaga sa Diyos. Kung meron tayong kung anumang mga mali pang ginagawa, maging yung mga pag-agam-agam ng ilan sa ating mga kaibigan, ang simpleng solusyon na gusto ng Diyos, iluhod natin ang ating mga tuhod sa Kanya. Yun ang pinakamataas na kalagayan na pwede nating puntahan. Itataas tayo ng Diyos sa ating mababang kalagayan kapag iniluhod natin ang ating mga tuhod sa Kanya. Sa gabi-gabi ng ating pag-aaral ng End Time Bible Prophecy Seminar, ito'y pagbibigay sa atin ng Diyos ng patuloy na karunungan, kalakasan na tayo'y maging handa at manatiling handa. Kaibigan, kapatid, huwag nating sayangin. Ang kaligtasang alok ng Diyos libre, hindi pinaghirapan, ngunit pinagtitiisan. Sa pagpasok ng isang mananampalataya,